Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid sa iglesia, sa mga followers ko, sa mga viewers ko, magandang hapon po sa ating lahat. Mayroon po akong nakita sa isang video na nagsalita po ang isang vlogger na masama ang kanyang pananalita. Parang pinagbibintangan niya ang iglesia doon po sa nangyari kay pagbaril kay Boy Goldagal, yung stand-up comedian na ginawang katatawanan yung show niya na panaybira niya sa iglesia. Ngayon, sa nangyari sa kanya, ang isinisisi ng vlogger na ito, parang sigurado siya na iglesia ang tumira kay Goldagal. Ako bilang iglesia ni Cristo, nasasaktan ako. Kasi hindi naman ganyan ang iglesia eh. Marami nang naninira sa amin mula pa noon hanggang ngayon, pero alam namin na hindi talaga iglesia ang gumawa nun. Kasi lagi kaming tinuturuan ng aming namamahala sa iglesia, ang kapatid na Eduardo Manalo, na huwag gagawa ng masama sa kapwa. Kaya yung pinagsasabi niya na pinagbibintangan niya na ang iglesia ang bumaril, hindi tayo dapat basta-basta maniwala doon. Kasi may mga pulisya tayo eh. Ginagawa ng investigasyon yun. Siyempre, doon lang tayo sa panig sa katotohanan, kasi bilang isang miyembro na iglesia ni Cristo, masakit para sa amin yun na pagbintangan kami ng ganun. Malay natin hindi baka karelihiyon lang niya ang pumatay sa kanya, kasi hindi naman iglesia ang marami siyang binara ng mga mga personas na hindi iglesia. Nagkataon lang nung nag-show siya, naging topic niya ang iglesia. Marami siyang sinasabi sa kapatid na Eduardo Manalo. Kami, ginagalang namin ang kapatid na Eduardo Manalo. Kami bilang iglesia ni Cristo, mahal na mahal namin yung aming namamahala sa iglesia. Hindi nga yan nagsasalita ng masama laban sa mga tao eh. Hindi yan nagsasalita. Hindi nga yan nagpapa-interview sa mga nga nasa gobyerno, sa mga tao, hindi nagpapa-interview. Kasi ang focus niya eh doon sa pagpapatibay sa mga kapatid eh, sa pananampalataya. Kaya para sa amin masakit yun. May batas naman tayo eh, may mga pulis na humahawak sa kaso na yan. Dapat doon tayo mag-aantay sa resulta ng investigasyon ng mga pulis. Pati kung totoo man, kung sakaling totoo yung sinabi niya na may nagyari sa kanya tapos miyembro, sigurado yun, matitiwalag yun sa iglesia. Kasi hindi gawain ng tunay na iglesia yung ganyan eh, ang pumatay ng tao. Kaya yung vlogger na yun, naway mag-isip-isip siya. Huwag siyang panay ng tira sa iglesia. Hindi naman siya inaano ng aming namamahala sa iglesia.
Tapos ngayon, gumagawa siya ng istorya ng ganyan. Wala naman siyang proof na ganun talaga. Kaya, maghinahinay siya dapat.